Isa na naman magandang kwentuhan ang meron tayo ngayon dito sa Diary of an OFW. At kung napapansin nyo, nasa outdoor kami. Sinasamantala namin ang summer season dito sa Czech Republic. At maswerte tayo dahil may kasama tayong isang grupo, very talented na grupo dito. Mga dancerist ng Czech Republic. Loki lang po. Loki dancer is. Ang Groove Squad. Yes? Yes, welcome. Thank you for this opportunity, Idol. No, walang anuman. Nice. Busy po dyan na group and squad. Soon naman po. Shoutout tayo sa mga shout grupo out. namin dyan. Kay Jay, syempre. Jay, Aming leader. next. Leader namin. Kayo naman next. Si Roxanne din active. At saka si Sid na Si Sid. hindi na natin alam kung saan bansa. Yun. So maganda-ganda ng kwentuhan to dahil marami tayong makakatsikahan. Exactly. So marami tayong matututunan sa kanila at abangan nyo yan dito lang sa Diary of an OFW kung saan ito ang kwento Kwento nyo. Sigaw sa mundo, ito ang kwento nyo. Thank you guys. Let's go! Eto na to. But Nandito na first of tayo. all, salamat sa inyong tatlo dahil naging ambassador kayo ng Diary of an OFW. Kayo ang magiging representative ng mga OFW na talented sa iba't ibang sulok ng mundo. So thank you. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Good opportunity. Credits it's all on you. Nabubulol-bulol pa. Diba? Walang tulog eh. Ano po kami galing pang Galing pang work. Oh, Para po straight. sa inyong kaalaman kasi, kakagaling lang namin sa shooting. So pagpasensyahan nyo na po kami kung kami mga sabog ngayon. Bangag pa. Medyo pagod pa. So anyway, alamin muna natin, paano ba kayong tatlo nakarating dito? Paano ba nabuo yung Groove Squad na grupo ninyo? Siyempre, ibigay natin yung honor muna sa pinakamatanda dito na. Ay, grabe. Pinakamatanda sa amin sa grupo. Kasi ito sa Lolo, tito? tito. O kuya na lang para safe. Jack. Mukhang matanda na po. Bali, ano po, si Madam Janice, siya yung nagpasok sa akin noon before sa ALSA, nung hiring. Tapos yon kung sino daw yung gusto mag-apply, yon nagpasa ako ng passport, ganyan-ganyan. Then after noon, yung nung naandito na ako, yung sa si J Bricks, nakita ko siya sa FB. Oo, doon. Tapos nakita ko siya na nagsusumayaw-sayaw. Syempre, naboboard ako. Nag-chat ako sa kanya kung pwede akong sumali. Then, ayun na. So nakita mo lang siya sa social media kasi alam ko si Jay ay, hi Jay. Shout out. sayang. Alam ko busy ka. Oo nga eh. Alam ko si Jay talaga ay mahilig talagang sumayaw. Sumayaw. So nakita mo siya tapos nag-join ka sa kanya. Oo, na kung pwede akong sumali doon sa grupo. Tapos yon bigla siyang nag-message. Hanggang sa, ayun na, tuloy-tuloy na. Then, after noon, nakasama ko naman si Sid. Kasama ko din siya sa work. Then, after siya na. So siya na sunod. Oo. So ikaw naman Brad, paano ka naman nakarating ayun na dito? nga. Sa akin naman, before sa Philippines ang work ko talaga is puro ako sa government. Nag-work ako sa PAGCOR under Arnel Ignacio, Mocha Uson, saka pinaka-boss ko si Jimmy Bondok. Shoutout Boss Jimmy. Ninong ng anak ko yan. Yan. Yan, ninong Mga natin. artistahin pala, Oo, mga ano na bigatin yun? pala kasama. Actually, Famous po yung famous. kasama namin. attorney na siya ngayon, si attorney Jimmy Bondok. Yeah. Shout Ayun, so tapos, yun nga, ang pinaka-last ko na government sa sa BIR naman, Caloocan, RDO 27, kay Boss Abdul Tanandato. Ayan, Muslim din yun, boss ko. And then, ayun, pandemic, paano ba nangyari yun? Siyempre lahat tayo naghirap ng pandemic, di ba? Tapos, there comes a time na, siyempre, nahirapan na din ako lumabas yung baby ko that time. Sabi ko, parang kailangan ko ng changes, kailangan ko ng pagbabago. So, nag-try ako mag-apply sa abroad. Sinabihan ako ng friend ko, si Jedan. Si Jedan, nandun na sa Pilipinas ngayon. So, pagdating ko dito, pumasok naman ako sa factory, sa Pauresia, sa may... Sa Faurecia ka. Faurecia ako. So, yun ang unang trabaho mo dito, factory worker? Yes, tapos nagtagal naman ako doon actually. 1 year and 8 months ako doon, kung hindi ako nagkakamali. Tapos, syempre, bored ka. First timer ko naging OFW talaga. So before, umaalis na ako ng bansa para mag-show. Ganyan, sayaw-sayaw lang kami kasi yun din yung bread and butter ko. Nagsasayaw ako sa TV, ABS-CBN, GMA.
Mga naging grupo ko, X10, yan. Tapos naging backup ako ni Billy Crawford, ni Chris Lawrence, tsaka ni JR. Shout out Ayun. po. Tsaka si Duncan Ramos din. Ako yung okay. nag-choreo doon sa kanya. So, shoutout sa inyo. Miss ko na kayo. So, para po sa lingid sa inyong kaalaman, ay mga bigatin po talaga sila. Hindi naman, sakto No lang. wonder. Ayun. No wonder. Bigat ng katawan na. Oo. Ayun, Pero tapos, ang ganda ng background mo kasi hasa ka na sa ganong niche, yung bukas sa dancing. So, I think nagtuturo ka rin ng sayaw Yes, dito. That's yes. why. Okay. So, expert na talaga siya. so back sa story. So, yun, sobrang, alam mo yun, hindi naman talaga ako blue collar job sa Pinas. Talagang easy money, masasabi ko talaga na easy money siya. Kasi once na nag-choreo ka sa Pilipinas, nagpa-dance fitness ako doon, it's either 100 per head. So, kung may 10 clients ka, meron kang 1,000. Profitable or ano? Oo, depende kasi minsan yung mga gym, fitness gym, kukunin ka naman nila. So, monthly bibigyan ka nila ng rate. Halimbawa, 10,000. Eh kung sa meron akong hawak na 3 gym, so meron akong 3,000 in sa loob ng 3 hours. So pero ano 'yun, hati-hati. 1 hour dito, 1 hour doon. So ganun siya, madali lang din talaga yung buhay. Kaya lang, syempre, pag sinabi kasing abroad, ang laki ng expectation mo, di ba? So, doon ka magfo-focus na parang, uy, sige, try natin. Tapos, yung yung sahod, sinabi, ganito, ganyan. So, ikaw, nasa utak mo, uy, parang, sorry, parang malaki Ibang pala expectation, Oo, malaki. expectation versus reality nga. So, okay. Tapos, pagdating ko dito, talagang first month, parang pasuko ka na dahil di ko naman ginagawa to eh. Dapat Parang wala sa linya mo. Wala sa linya talaga. So, Saka hindi sanay, no? Ganun. oo, hindi ako sanay. So, ginawa ko, napapahinga din ako sa sayo dahil nga tawag dito, yung Nag-apply ka. yung work ko puro government. Nasa government ako. Talagang Mga lumaki office din work, ako noon. mga ganun. Office work, talagang paperworks. Pero easy pa rin siya, hindi kagaya dito na 8 hours kang nakatayo, ganyan. So ginawa ko, sabi ko, try ko nga ulit sumayaw kasi napahinga talaga ako as in buong pandemic. Puro pa TikTok, pero iba kasi yung sayawan pagdating sa show. Oh. Pagsayaw talaga. So hindi ko pa alam yung mga pages dito na check something, ganyan. Kasi sinabi nung friend ko, mag-post ka dun sa mga group para makita ka ng ayun na, nag-post ako ng sayaw ko. Nag-comment si Jay. Sabi niya, sabi niya, bro, ganito ganyan, saan ka sa Sabi ko, bago lang ako dito bro. Sabi ko, taga dito ako sa Pilsen. Tapos, that time yata, nasa Borno siya. Borno. Tapos sa ano ka, no? Pilsen. Pilsen, yun. Tapos, ayun, one time, nag-meet kami. Unang na-meet ko si Jay. Ayun na, tiktokan ka agad. Masaya yung... Tapos, doon ko siya na i-divert yung loneliness ko, tsaka yung pagka-miss mo sa Pilipinas, sa anak mo, siyempre kailangan mong i-divert yung yung feelings mo, yung homesick mo. So yun, sayaw. So first mate ko talaga sa dance, si Jay. Siya yung leader namin. Tapos eto na, si Jake. Ayan, kami na, naging solid kami, 3, yan. Tapos hanggang sa lumaki. Siyempre, nandiyan din si Sid, si Roxanne. Tapos dumating na nga to si Marky. So, siyang bunso. Parang gano'n. Tsaka bunso talaga sa edad. Okay. Ayun. So marami pang story ko kasi totoo maganda ikwento sa lahat eh. Kaya lang syempre siguro some other time pag kumpleto yung grupo natin talagang solid na Ayun. So, yung bunso naman ninyo, paano nakarating dito? Ako naman, mahaba-habang kwento yun sa akin eh. Pinapaalala lang namin. Mahaba-haba yun sa akin talaga. Siguro yung unang attempt ko, 2018 ako nag-apply eh. So, mas maaga ka pa. Mas maaga. Dapat Parang ako siguro dito. kabatch kayo. Kung natuloy ako noon, baka ba? baka 6 years na ako dito, 7. Kasi 2019 kami. 2018 ako noon. Kaso na-decline ako dahil sa sa X-ray. Sa medical. okay. 2019 tapos noon ang dami kong second option noon kaso ang company namin na sa akin decline. Kaya umuwi ako ng Cebu noon. Tapos nagka-pandemic noon. Doon ako sa Cebu. Sa Alza ka rin doon nag-apply or ibang company? Kinuha na ako nung kasama ko dati 2018 si Kuya Harold. Shout out Kuya Harold Shout out Tapia. po. Siya yung talaga sa akin na
Tinawagan niya ako na, okay ka na sa gamot mo, tapos na ba yung gamutan mo? Okay na kuya, ayun, sabi niya. Ayun, sige, ilista kita sa ano. Yun na interview lahat-lahat. Basta ang daming pinagdadaanan pa talaga. Walang wifi noon kung paano ako makapag-exam, pero may tumulong sa akin. Tapos yung final interview sa computer, namatay pa. Buti yung cellphone ko, naabutan ko yun. na ano pa, na buti kinilig sa wifi ng kaibigan ko si ano, si, si Joseph Alolor JD Badi, salamat. Yun dahil sa kanya, yung sa computer na yon, nakapasa ako sa ano, sa HR na yon. Tapos after 1 week, Interview. lumabas na yung ano, Result. result. Tapos di pa natatapos doon. Ano pa yun, dumaan pa yung 3 years bago kami nakapunta din dito. Almost 6 years sinantay ko. Hindi ka sumuko, no? Ang iniisip ko naman nun, kung ano naman gagawin ko, kung mag-pull out ako, a-apply ako, ganun din. So, hinayaan ko lang siya. Hanggat yung employer namin na hindi kami binibitawan, yun lang yung pinahawakan ko. Tuloy Hanggat, lang. tuloy lang. Kaya muna ako, doon ako sa barbering side na punta. So, nagsa-side hustle ka ng sa gupit. Doon ako doon ako na pwesto. Simula doon, sabi ko maganda pala to. Doon ako nag-focus na. Hindi na ako nag-warehousing. Pero yung background ko dati sa Manila, andun din yun. Warehouse din talaga. Tapos noon, 2023, lumabas yung visa namin, lahat na. Andun na kami pa airport na, nag-email sa amin yung agency. Decline na kami, kumbaga, yung visa namin ay na expired. Hindi kami matuloy. So lahat na yung Bagong apply na naman ng visa lahat yun. lahat ng gamit ko, lahat ng pagkain, umuwi ako doon sa Pasay, sa pinsan ko. Nag-ano ako doon, pambira di ako matuloy. Nahiyang-iya na ako. Walang nang naniniwala sa akin. Pati nanay, tatay, mga kaibigan. Kasi taon na yung 3 years na, almost 6 years ganun. Doon na ako sa kwarto, naniisip ko, na kaya gagawin ko? Tinawagan ko yung amo ko, sir, uwi ako na Cebu, ganun. Pinadala ako pamasahe. Balik ako sa shop. Tumawag si Kuya Harold. Basta wag kang mag-withdraw ha. Sabi sa akin, wag kang mag-withdraw, may nakakalis naman. Dalhin mo lahat ng gamit mo. Si Kuya, di ako mag-withdraw. Yun, nag-apply. Pumunta ulit ako ng Manila, apply ulit ng visa. Tapos nung 2024, yun na, pinalad na kami. Oo. Tapos nung nasa na ako, sa immigration ako nun, sabi ng kaibigan ko, bro, pag nakalusot ka na dyan sa immigration, bro, pwede ka na mag-my day. Sabi na sa akin. Kasi sabi ko, kasi sanay ako sa sanay ako sa palyado Oo, palyado. Sanay ako sa palyado nun Pag namin, passport, visa, check lahat. Okay na, na ko. Sabi niya, okay na yan, pwede ka na mag-MyD dyan. Hindi na yan, mababawi. Ayun. Tsaka lahat na yun talaga, kung wala sa mga sa mga kaibigan nandito tumulong, di ako makapunta dito. Kila si Juliet, si Juliet, kilala mo din yan ba? Sila si Russell yun, sila talagang din sa akin nagpurso. Sige bro, ituloy mo yan. Kasi wala ni piso talaga sa sa side ko na tumulong. Kumbaga, kapit lang ko sa connection lang. Oo, yun. Gandang tip yan, no, sa mga nagbabalak mag-apply or sa inspired na maging OFW din. Huwag kayong mag-give up. Yes. Siya nga, 3 taon nag-apply yun. ako idol, ako apply ko, once lang, yun lang. Ito lang. Talaga pag Sortehan talaga. Tsaka, kumbaga, kung para sa'yo talaga, para sa'yo I-align siya ng universe para makuha mo yung dating ko dito tapos nakapasok na ako sa trabaho, 1 month noon. Doon na, sabi ko parang hindi pala dito. Sabi yung expectation. Expectation versus reality. Tapos sabi ng ka-roommate ko si Dick, sabi niya, pre, ilaban natin to pre, huwag kang sumuko. Isipin mo na lang pre yung pinagdadaanan mo. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, sakit ng tuhod ko. Uwi na lang ako pre, maggugupit na lang ako. Sabi niya sige, ilaban pa natin to. Yun, andun na, sabi, sige, dumaan ng magto 2 years na ako ngayong katapusan, masaya naman, sabi ko, sa wakas na ko. Na-overcome ko, naitawid ko yun. Tapos, yung about sa grupo namin sa sayaw, kasi mahilig ako sa gawa ng dance film, sayaw mga ganun. Ito, kasama ko to sabi ni Sinubring na basta na-meet ko to, tapos kami, share sa kami. Tapos na-meet ko yung unang sayaw natin sa sa December yun. Alam ko kasi, hindi, pagkakaalala ko kasi talaga, hindi ko makakalimutan yung kasi nagkaka-message tayo, nasa Pinas ka pa. Nasa Pinas ka pa. Oo, tapos sabi mo, ayun nga, mag-aalsa ka. Sabi ko, nandiyan yun yung best ko, si Jack. Wait lang, kakad ko lang kayo. Magkakilala na kayo sa Pinas pa lang? Nagkakausap. Dahil magkasabay ka nag-apply or... Hindi rin. Magkakilala talaga. so parang connection lang sa social media? Oo, siguro. Okay. Galing nga. Oh, meant to be. Na dito, yun yung nangyari. Ayun, About sa sayaw-sayaw namin dito, ganun.
masaya kasi doon namin na ilalagay yung ano, yung sinasabi mo, yung lungkot, yung pagka-miss sa Homesick, pamilya yan. o pag na ano mo doon, mafe-feel mo yung ano, yung parang worth it na doon mo maisalin yung ano. Yung Tsaka ano kahit pagod ka, Oo. Diba? talagang pag gusto mo talagang sumayaw, sasayaw ka talaga eh. Kami, pag ano, on the spot, Bes, asan ka? Sabi na ni Jake, ako kakauwi ko lang mga 7 galing sa work. Nasa Prague na ako ngayon eh. Madali lang. Sige, saan tayo kita? Mustek, ganyan, na Isang mabilisan lang, on the spot. On the spot. Tapos magre-release na kayo. Lagi niya kasama si Ninang, kay Jobel. ito si Shoutout Ninang. kay Ninang. Shoutout kay Ninang. Ayan, Hi, Let's bantay go. po siya sa... videographer namin yan. Pwede ko ba i-twist? Pwede naman po kayo magpakita kahit 5 seconds. Ayan, kung di si Jack, ito si Arky. Kasi si Jay, medyo busy rin eh. Pero pag nandiyan naman si Jay, nag-message yan, magkakasama ba rin. Pag pwede, yun. Bibigay ng, ay may event tayo ng ganito. Si Jay kasi, si Buddy, Oo. actually, call sign namin yun. Si Jay, Buddy. call sign ko, Buddy. Ito naman kay Marky. Partner naman, Ner. Tapos kami naman ni Bess. Yeah, mga call sign. Iba-iba call sign namin. Ganun kasi ako, pag may, talagang napalagayan ako ng loob, may call sign na dapat para sa lang. Kumbaga, yung banding kasi iba. Tapos, ayun nga, back kay Jay. Si Jay kasi yung pinakamatanda. Oo, pinaka-kurang po. Sigurado na lang, batikan na lang. Batikan. Pero mukha po siyang 25 years Oo, Yun mismo. totoo. Sabi ko nga, parang nakahawig siya kay Wowie, nung mga kabataan ni Wowie, no? Hindi natanda. Hindi natanda yun. So, yun, since na siya yung pinakamatagal talaga dito, siya yung nagbabato ng mga shows namin, yung mga event, yan. Kung ano available, kung pwede kami, Yan, ganyan. siya yung nag-asikaso ng talent fees, mga ganyan, yung mga transpo. Oo. Dumating si Ninang, ayan na, may road manager na kami. Diba? Shout out po sa amin, Shoutout Ninang kay Jobel. Ninang Jobel. Palaki na ng palaki. Palaki na ng palaki. Golden Squad. Oo. Tapos meron na tayong manager sa media. Ito ang manager natin talaga. Oo, manager namin to sa media. Mag-send kayo ng stars, guys. Ayun, yun. Please support us po. Nagturo ako doon 2023 hanggang 2024 nung nandoon pa ako sa Faurecia. Tapos Saturday, Sunday, may schedule ako doon. Ano siya school talaga siya ng sayaw. Tapos inalaw ako ni Miss Dominic na magturo doon every Sunday ng 4 to 5 p.m. One hour lang din. Pero okay naman, kadalasang estudyante ko mga babae, mga bata. Ay natutuwa din sila, nagkaroon sila kasi social dancing like ballroom, ganun. Tapos may hip hop din pa ilan-ilan. Pero lahat sila puro babae. Tapos nung pagdating ko doon, nagulat sila na may sumasayaw na lalaki, tas Pinoy, Asian, lalaki, ganyan, ibang lahi. So nagkaroon ako ng maraming client. Tapos yun, So, in short, nagustuhan nila. Nagustuhan nila. Turo mo. nagustuhan nila. Tapos, ang naging problema lang doon, kaya hindi ako masyadong nagpo-post na ng mga sayaw, kasi sila, parang camera shy yung mga ibang student. So, hindi mo, so pag nilalive ko dati, okay lang kasi dati before nung nandun ako talagang naka-live. Tapos may nag-complain. Hindi naman siya nag-complain na ibang lahi. Kasi Ukraine ano bang tawag sa Dominican? Mga Dominican Republic. Basta sa ba yun? taga-Dominican Republic. Tapos Czech, Slovak, yun mga sari-sari na rin yung mga naging international. Ayaw nila nakikita sa Kaya after class, doon lang ako nagyaya, sinong gustong mag-TikTok, ipopost ko to sa social media ko, ganyan. Follow nyo lang. dito talagang Oo. kasi yung Facebook nga dito walang monetization. Oo, ganun nga eh. I think, sa mga artists, like dancer, singer, maganda na active sila sa social media kasi dyan sila makaka-attract ng mga kliyente. Kahit nga ang alam ko sa online, meron na nagtuturo ng sayaw online. Oo, online. So, wala namang masama na mag-post sa social media and then you're using the talent. Na lang talaga, siguro Follow na ask lang a permission lagi. Yun, Ask a mismo isa permission. yun. Tapos, ayun nga, hindi naman ako nagtagal doon. Nagtagal din ako, pero hindi ako umabot ng 2 years kasi may mga may complaint ka rin sa kasama, sa sweldo, ganyan. Tapos nung umalis ako dun sa may dance studio, nakakalungkot din kasi Hobby mo yan Oo, hobby ko Passion na yun. mo Sabi ko parang, ayun na yung parang parang eto na yun, parang parang makukuha ko na yung gusto kong work. Kaya lang, nung kinausap nung kinausap ko nga yung may-ari doon, hindi daw sila ganun malaking company, kaya hindi nila ako ma-absorb. Ayun, lipat ako ng Ostrava muna. Oo. Ayun. So, Walan ba?
Mukhang uulan. Din, mukhang ambon ah. Pero wala pa yun. Oo, wala pa yan. Sige lang, laban pa to. Sige lang. Nag-aagawan pa sila. Nagde-decide pa. Hindi pa maka-decide. Hangin. Hangin. Meron na? O game, cut tayo. Behind the scene, inulan kami. Inulan. Yun o. Sayang yung ano. Sayang yung barong ko. Oh. Yeah. Super exposed na. Let's go. Test ulit. Yo, Take what's up? 2. Dahil inulan kami. Welcome Ayan, back. sorry po. Ito na guys, new outfit. Change outfit. Yes. makasimulan kanina. Kaya dito na kami. So kung nakita nyo yung ulan kanina, hindi nyo pa nakita yung takbo namin. Muntikan pa kung maganda dapa-dapa sa ano, putikan. Putikan. Sana kung meron yung ganyan. Nirisky namin. Pero I'm really glad na silang apat, kasama si ate, ay Yes. game na game. Walang problema, walang arte. Talaga, tara! Sige. Mismo, cowboy. Takbo talaga. Go boy. Kasi wala, no choice. Ang ganda na sana ng kwentuhan natin doon, no? Oo. Ganda Naputo nila. na. tayo? Hindi, baka ina-adya kasi para next time kompleto. Oo, yan. May part 2 eh. Shout out po sa mga wala po dito na mga kasama namin sa Kailangan group nyo and daw squad. buuin eh. Yan, Mismo. opo. Tama. Pero for sure yan, kailangan lang ng saktong yung at the right time. Yan. Yan, tama. Diba? Sana hindi na po kayo Exactly. Perfect time. Hindi man napaplano. Oh. Hindi, tsaka feeling ko, binibigyan talaga tayo ng memorable experience dito. Yes, solid experience sa Solid. Hilaba. Na dito nyo lang mararanasan, yung ulan. Grabe, no, pagbaba natin doon, walang ulan. Nung nandun na tayo nag-shoot, umulan. Ano na, biglang dumilim na guys. Paakyat na, bumalik ulit. Opo. Tapos tumakbo na lang sa malakas na Tumakbo ulan. na hanggang nagpabagsik. Tapos pagdating dito, wala na ulan. Ulan. Ayan, no, nakita niyo po. Ay, napakagaling. Napaka-ano. Ayan, umaraw. Napakagaling. Napakagaling. Na-receive namin lahat. Yes. Thank you, Lord. Ginalingan masyado. At ikaw na yung nag-iisang nakaputi ngayon. Change outfit. Anyway, so yung naiwanan natin at kwentuhan ay yung kay Arky. Yes. Nung na-involve ka sa group and squad. Group and squad. Yan. Yun, kumbaga, chinat ako ni paring Jibrix doon sa... Jibrix, Simple ba yun, no? Sayaw natin doon sa may Paskong Pinoy, yun. Hindi, ano yata yun? Oo, sa Paskong Pinoy. Ay, yung first. Yun yung debut niya yung debut. Sa grupo. Grupo. So, teka lang, linawin ko lang. Yun yung first na sayaw nyo as a group, As a group. nakasama ka. Nakasama. Na-4 kami. Okay. Yung previous kasi ano pa siya, busy. Pero nakakapagsayaw-sayaw na. Mga social media lang. May mga dance film na ginagawa ko sa dati pa sa Cebu, tapos dito. Tapos talagang hinahanap yung galaw ng katawan. Kumbaga parang kung di ko ginagawa yun, parang boring yung feeling ko, boring ako. Hindi ako productive pag hindi ako nakagawa ng Hindi video, nakapagsayaw. hindi nakapagsayaw, walang gagawin sa sa camera. Parang hindi ako productive, parang ganun yung feeling ko. So, dapat meron akong magagawa na nakikita ko yung sarili ko sa camera. Doon, mga ganun yung Kaya hindi ako pwede na wala akong gagawin na hindi nakaka-record sa camera. Ayan. Kasi every moment sa akin, memories eh. Kailangan kinukuhanan ko talaga. Tsaka maganda yan, maganda. Naisip ko lang yan na pinapanood mo yung sarili mo sa camera. Kasi may mga ibang, lalo na yung mga bashers, haters. Akala Let's go. nila, Hi po sa mga bashers hi. dyan. Siguro ito na yung Yung chance time. para i-explain Yes. or ipaliwanag sa kanila yung kung bakit tayo sumasayaw. So wala po kaming piniplis talaga. Kung tsaka hindi natin, ako personally, hindi ko kailangan ng validation ng ibang tao. Kumbaga, I just dance for myself. I just dance to express, not to impress. And gift from above yan eh. Kailangan i-share mo. Diba? Hindi mo siya pwedeng ipagdamot sa Ano mo talaga? i-share mo talent. Oo, kaya ka nga binigyan ng talent. Ibig sabihin gawin mo. Binigyan ka ng Diba? Kailangan mong pagyaman. Yun, kaya yung sinasabi mo, tinitingnan mo siya kasi
ini-improve mo yung sarili mo. So, hinahanapan mo kung ano yung improvement in the future. Doon ko siya na-gets na, oo nga, tama yung sinabi niya. Kasi ganun din yung ginagawa. Hindi na wala akong gagawin Oo. sa camera. Tsaka hindi naman natin kailangan ng palakpakan or whatsoever, 'di ba? Ano lang talaga, sharing. Kahit mainis kayo. Tsaka hindi nila alam pag sumasayaw tayo sa mga ibang event, free lang talaga, 'di ba? Food and transport lang, okay na tayo kasi kung may TF, may budget yung si kliyente, edi why not? Pero kung talagang about passion, tas about pakiusap, about na gusto natin yung gagawin natin, may bubuuin tayo isang community na why not no, give a try, di ba? Tsaka masaya naman tayo doon sa ginagawa natin. di ba? Kahit po wala kaming tulog guys, okay lang. Ayun niya. Siya, tulad ngayon. galing pa tong panggabi, ha? Kagaya kanina, show must go on. Umulan, literal umulan. Hindi lang kinaya. Mga puyat pa tayo, no? Huwag lang sana magkasama. Pero kinakaya naman. Feeling ko, pinigilan na tayo kasi masyado na daw, magaling yung dance step nyo, eh. Sabi niya, masyado na magaling. Perfect na yan. So, tama na. Sana panoorin nyo guys yung sayaw, solid yun. Buti natapos. Kasi ang ganda ng ng music. Yung yung steps nila ay on the spot. Walang practice. Pag babasa nila, pre-practice lang nila ng mga ilang minuto, go na. Take. So, ganun sila kagaling. Kaya nga sabi nila, kailangan pa ba ng Nung una tinanong ko sila kung kailangan niyo pa bang mag-practice or kasi iniisip ko sa studio. So, pwede naman na pagkasunduan natin yung sa studio. Pero sabi nila, hindi na, okay na yan, on the spot. O, sige, sabi ko, okay. Tiwala naman ako kasi alam kong magagaling naman talaga tong sumayaw, no? Hindi, tsaka maganda yung idea eh. Maganda yung gagawin mo, yung gagawin natin, di ba? Talagang hindi siya for what? For Entertainment. entertainment, for community, for passion talaga, bonding, lahat nandito. So sabi ko, tara, puntahan natin. So, kaya ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, pag talagang inalign siya ng universe, talagang Mangyayari. mangyayari talaga siya. O kasi, para lang din sa kaalaman po ninyo, no, matagal na namin pinag-uusapan ni Arky. Kasi siya talaga yung most na kausap ko sa kanila. Bukod kay Jay Briggs. Kasi si Jay ay, alam kong busy. So sabi ko, Brad, sayawan mo nga tong team ng diary. Kasi gusto ko sana sa anniversary special, maganda. May presentation and then may entertainment. Kasi, ang pinaka-goal no, na hindi para mag-entertain lang, but really to showcase yung talent ng mga Filipino, ng mga OFW na nandito sa Czech Republic. And at the same time, maging ambassador sila ng mga talented na Filipino na nasa iba't ibang bansa. Because as far as I can see, hindi kasi nabibigyan ng attention yan eh. Like, meron man mga programs, community events, but most of the time, medyo nakakaligtaan sila. And sometimes, nakakalimutan na nila. So, sabi ko, baka naman pwede na mag-showcase tayo ng talent and then maybe it will remind them somewhere, somehow, maalala nila na, ay, marunong akong sumayaw, marunong akong kumanta, gawin ko rin to. Motivate ba? Exactly. Oo, totoo. Kasi puro lang trabaho, di ba? Work. Uwi bahay. Uwi bahay. Yung mismong bagay na nagpapasaya sa'yo, di mo na magagawa. At pag nakita sa amin o sa ay pwede pala, kailangan ko ipurso. At saka nakakalimutan na kasi ang routine ng OFW bahay, trabaho, bahay. Or kung meron mang time, mamamasyal. Pero yung pasyal na yun is what? Nangyayari lang once, thrice, a month, di ba? Tsaka yan, idol maganda din yan. Maipasok ko lang. Kasi, sa ibang Filipino, OFW, old school, masasabi ko na old school, may experience ako na discrimination sa kapwa mo Pinoy eh. Na pag sinabi nila, si ganito, Susan, ano gagawin sa trabaho niyan? Sasayaw lang. Diba? Ang sa akin lang, ang sa atin, ako personally ang sa akin, kung nagagawa mo sa Pilipinas, ba't di mo gawin dito? Yeah. Diba? You just give a try. You try and try until you succeed, diba? So yung iba, hindi nila nagigets kasi is either haters sila or bashers na tipong puro sayo lang ang gagawin yan sa So ikaw, ako naman, sanay na ako sa ganun sa showbiz, sa TV, pag kahit galit mo yung kagrupo mo, kailangan nyo sumayaw. Show must go on kayo. Kasi papakisamahan mo siya. Kasi kung di ka sumayaw, di ikaw ang walang budget, wala kang pera. Wala kayong magagawa guys. Wala kang gagawa. Marami Ayun ang sa gusto may namin. masasabi ka lang. Kahit nung gawin may masasabi. Basta ito. Oo nga. Kaya nga sinasabi ko, we can't please everybody. Yeah. So tayo, showcase lang ng talent, di ba? Tsaka para dun sa mga ibang nahihiya. Kasi, di ba,
Nakakalimutan nila na iya sila. Message nyo si Idol, message nyo kami. Iniisang tabi na lang, no? Ito na yung opportunity nyo, guys. Ano siya, great diversion siya para sa ano natin, sa loneliness, yun nga. Tapos sa Iwas homesick din. Tsaka, wala naman sigurong masama, no? Kung sasayaw ka. Oo, kaya. Eh, mas masama siguro kung ano man yung gawin mo dyan na hindi maganda, di ba? Yun, tama. So, Yung mga pambabash nyo dyan, guys, ha? I love it. hindi, maging grateful ka. Kami, grateful. ang perspective namin dyan is grateful kami sa kanila. Kasi isa sila sa mga nagpapadagdag Exactly. ng views, ng reach. Thank you po. So, salamat Thank you po sa sa mga inyo. Tsaka ako talaga yung mga bashers na yan, pag may time ako, nire-replyan ko sila kasi ano eh, entertainment din eh. Entertaining sila kausap. Pag nabuboard ako, kahit mag-ano sila bad words, okay lang. Oo, yun ang gusto nila kasi tumigil ka na sa posting, tumigil sa ano. Eh di, pag tumigil ka, talo ka, di ba? Di ba yung iba? I don't know kung na-encounter niyo rin yung nagdadami account pa. Meron. Di ba? Naka-anonymous siya. Sa akin, ang dami. Sabi ko, wow! Ang ganda nun. Kasi sabi ko, nagte-take time sila, nag-e-effort Kaya, sila para lang mag-bash or magsabi ng hindi maganda. Ganun ka na ka-importante sa kanila. And magandang sign yun. The fact na panoorin ka nila kahit ilang seconds lang, ibig sabihin, tumakbo ka sa isip nila. Di ba? Na, Kahit inis na inis. oo, kahit inis na inis sila. Pero nakakatuwa rin kasi pagpunta ko dito, ang followers ko lang sa Facebook, nasa ano lang ako noon 5,000. Ngayon, ano na eh, Ngayon, going strong 28 yung isa kong account, tapos yung isa naman, 18. Oh, salamat din sa mga followers ko, masusugid na followers sa mga fans. Thank you po. Thank you. By the way, may page ba ang Groove and Squad? Meron. Meron. Pero hindi siya masyadong exposed. Kasi individual or ano. May post din kami ng individual, tapos si Jay, yung leader namin, siya yung may hawak ng ano ng group. Siya yung admin. O, post na lang dyan, yung group. Oh, i-share natin yung group nila. ano. Hindi, ganito na lang. I-share natin yung mga group ninyo, pages ninyo, pages. and then yung group ninyo, para if in case naghahanap kayo ng mga talented, Yes. doon kayo sa kanila mag-reach out. Exactly. Ito po, Group and Squad, yung ano, yan. Yun. Makikita nyo na lang po sa ano. Pa-follow na lang po, guys. Tsaka kami din po, pa-add na lang. But anyway, sila talaga, kaya sila yung kinuha ko. Kasi sabi ko, itong mga to, kahit hindi to kumikita, kahit walang bayad sa kanila, go lang sila. Game sila. Sasayaw yan sila kahit na anong mangyari. Kita nyo naman, inulan na nga kami. Pagyuhan na pala, guys. Kasi it's really a good sign na they were doing it for passion. Kasi sa totoo lang, based on my experience, no, pag kasi ginagawa mo ang isang bagay nang hindi mo talaga gusto or hindi mo passion, hindi ka something that hindi ka passionate sa ganung gawain, you will come to a point na magi-stop ka kasi hindi ka masaya. So compared sa passionate, yung ginagawa mo is passionate ka doon, kahit na anong mangyari, umulan, bumagyo, may budget or wala, Yes. itutuloy mo yan. Tama. And by the way, ang diary, it came from a passion. Yes. Passion ng mga Filipino, ng mga kasama ko na willing tumulong, willing mag-share ng information. So, it aligned ng sa Group and Squad na ganun din yung sa inyo. Nasa dancing lang kayo, nasa entertainment lang kayo. Kaya ang sabi ko, maganda to na i-feature natin sila para at least, since we are sharing it all over the globe, para sa mga OFW community, at least they would have an idea na kahit OFW, you can still continue your passion. Yes. And it will remind you to continue do it. Kahit na anong mangyari, ituloy mo lang, sumayaw ka lang, kahit na anong sasabihin ng iba dyan. Yeah. Kasi somewhere, somehow, magkakaroon ng meaning yan. Magkakaroon ng parang prize, di ba? So, Soon. yeah. Money will follow lang talaga. Yun, exactly. Tsaka yung mga yung mga 1,000 views, tapos followers. Ano na lang yan bonus. Bonus, na lang yan. yeah. Ayan yung mga surprises sa social media na pagising. Yung one time yung sa amin ni Jay Briggs Ang dami. dumami yung views namin nung nag-post ako ng, siguro ano pa lang ako dito noon First year ko dito, post ako ng dance namin ni Jay.
Sumabot siya ng around 80,000 views, mga ganon. Ayun. Doon pa lang parang masaya ka na, panalo. Yung una, yung mga una, siguro na-entertain yung iba, nakita na, uy, may sumasayaw na, ganyan. Tapos yan, sumusunod na yung mga bashers, yung mga haters. Yun ang kasabay nun lagi. Nakakatuwa din talaga na nakakainis na hindi mo alam. Naiinis nila na parang, ay, hindi pwedeng umangat to. Hindi, Pero parang ganun. paano yan nakakalungkot naman next month malayo ka na sa amin, di ba? At least nasa check pa rin tayo. Nasa isang bansa pa, malapit pa rin yan. May time pa rin pag gusto. At least doon, malaki-laki yung bahay natin doon. Ayun. Dayo-dayo na lang. Punta kayo doon, pwede kayo doon. Laki, malaki. Kahit kayo idol, punta kayo doon. Bisita. But anyway, I don't know kung sasagutin ninyo ha, pero I know confidential siya. Kasi it talks about the talent fee. Pero madalas ba, may nakukuha kayong konting compensation or talent fee pagka sumasayaw kayo? As like, for example, sa event or as a group or individual? Meron ba? Sino unang sasagot? Ako, latry ko lang yung sa Barrio Fiesta lang. Nag-first run na runner-up. Doon na ako nag-try. competition. Sa prize competition. Pero sa wala. Sa mga invitation. Sa Pilipinas, so dito. Pero dito, more on lang talaga. Yun nga, free, ganyan. Pag yun nga, gaya ng sinabi ko, depende sa depende sa call. sa usapan Alam mo yun, din. depende sa call, sa passion, sa kasunduan. Kasi kung personally sa akin kasi dito, pag marami ako naging kliyente rin na tinuturuan ng sayaw, tas di ba nagpa-part-time ako ng dance fitness sa mga lokal. Meron talaga nakukuha na talent fee. Sabihin ko ba? Ayun, coach ang Hindi, kahit hindi mo nasabihin yung Oo, pero meron. Pag nasa dance fitness ako ng lokal, meron. Tapos pag nasa dance fitness din ako ng community natin, meron din kahit paano. Kasi Depende pa. depende. Kasi sa akin, nung ginagawa ko dito, 100 per head. Pero hindi mapupunta sa akin yung sa studio sa dance studio. Kasi yung dance studio dito, ang mahal talaga. 1,000 per hour. Yun nga eh. So sinasabi ko sa ibang Pinay, mahal talaga. Mahal na. Kahit yung sports na indoor, mahal talaga. Mahal. Hourly yun. Kaya sinasabi ko, ayun, yung transparent din ako kasi gusto ko ganun So sabi ko, yung ibibigay niya na 100 kasi ibabayad niya sa studio. Ito yung per hour niya, ganyan. So pag 5 lang tayo, cancel, lugi, mag-aabono pa ako ng 500. So, make sure na 10 kami, yun, natutuloy yung Tapos, pero dun sa dance studio, meron talaga. Meron talaga. Tapos pag may Pero iba yung nag-organize nun, ka lang lokal. sa Local, instructor. tapos mga Pinoy, ganyan sa atin. Tapos pag ilang beses na rin ako kinontak, nagturo ako ng dance sa kasal nila. Tapos mga lokal, pang dance, naman nila, competition. Yun, meron talaga. Pero, pagdating sa community natin, sa Filipino community, 50-50, bihira. Merong wala. Pero hindi ka nagda-demand. Hindi. Kasi, hindi tayo nagdidemand. kumbaga, you're doing it for passion lang talaga. Para makatulong. So, Nasa community. honestly, yun yung nakakalungkot na part, no? Kasi, maraming talented. Kanina, nabanggit ko yun sa kanila. Maraming talented na Filipino. Marunong kumanta, magaling sumayaw, magaling mag-beat, magaling mag-tula, mag-rap. Yeah. Magaling gumawa ng kanta. Sabi ko, sayang yung mga ganong talent na hindi nabibigyan ng atensyon or siguro yung konting compensation, no? Sayang kasi aminin na natin, as an OFW, mas i-consider mo ang isang passion kung may makukuha kang konting compensation. The reason why is because majority na ng OFW ay nagpa-part-time. Naghahanap ng pagkakakitaan. Pero kung they were doing it for passion and then may compensation, then most likely mas may enhance pa ang talent ng mga Pilipino. Mas feel mo yung value. Totoo. Kasi sabi ko nga dun sa mga nakakatrabaho ko, no, walang masamang mag-demand ng pwede mong kitain. Especially kung alam mo kung gaano ka ka-expert doon. Exactly. Kasi you know your worth, you know your value. Kung bababaan mo yan, so that's maybe yung ibang company or yung ibang tao na bibigyan mo ng services, iisipin nila, ay, cheap lang pala yung service na ino-offer niya. So, there's nothing wrong kung magpa-price ka sa kanila, no? Talent fee, kung walang masama. Kasi, you know your worth, eh. Diba? Gaya nga nung sabi ko, idol, ako, pag yung isang
kliyente, alam kong may budget siya para doon sa ganong event. Nagsasabi ako, pero hindi siya demand. Kumbaga Ano lang, oo. kasunduan. Kumbaga kung tinatansya ko rin kung eto bang rate o eto. So, tapos pag nagbigay siya ng numero, kung magmi-meet up kami sa ganong o di go na yan. Yun. Pero kung for the love, for the support na, kasi may iba na oy, sayo naman kayo dito, ganyan-ganyan. Kaso walang budget Tatama rin ako nun. Tatama rin ako nun, di ba? Pero pag sinabi mo na, bro, may ginagawa akong isang so kailangan ko na, depende kasi sa Sa usapan. pag-compose mo ng pero kung binarupal mo na ganito, nirekta mo kagad na walang budget. Bakit budget kagad yung pag-uusapan natin, di ba? Naniniguro. Oo, naniniguro. I think siguro depende sa gagawin nilang project. Kasi kung if it's like parang pang personal lang Oo. or pang corporate tapos walang budget, Ay, parang unfair na. Oo, yun nga yung sinasabi ko sa akin. Depende. Pag alam kong, ikaw lang magpa-profit, ikaw lang mag-gain, no tayo dyan. Compared yung mga community event, di ba? Oo, yan, At least mo pwede. consider mo kasi Oo. community event siya para sa community yan eh. Para din naman sa Yun. Tsaka yung yung community event, usually nagbibigay siya ng transpo. Okay na yun, food, malaking May bagay yun. shoulder Lalo na naman. pag nagkasundo sa rest day, sa off, di ba? Walang problema yun. Kasi Yeah. available. Yeah. Hindi lang. Yeah. Kaya nga by the way, yung music video na i-release ng Diary, ay sila po ang ambassador, gaya nung sinabi ko kanina. Sila yung representative ng Yes. Diary. Karangalan yun. Sana supportahan nyo sila through Yes po. sending the stars sa kanila. Kasi sa kanila mapupunta yan. Sabi ko, para tulong ko sa kanila as a group. Kasi para ma-enhance din yung skills nila. And sana sila rin yung maging inspiration ninyo. If any case, may talent din kayo Yes. similar sa kanila. Ilabas nyo na po, guys. Ilabas nyo na talent Huwag na kayong mahiya. Sama-sama tayong i-hate. Hindi, totoo naman. Laban lang. Pagkasama-sama, mas smooth, mas mabilis yung flow, di ba? Mas marami, So, mas masaya. sana suportahan din natin yung mga Filipino na talented, no? Oo, Suportahan exactly. din natin kasi sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang din. Yes, yes. The end of the day, di ba? Work balance, tapos tayo, enjoy. Huwag yung work lang. Work lagi. Work lagi tayo. Ang maganda niyan kasi talagang makikita mo yung passion sa inyo eh. May kita eh. Thank you. Kasi meron ng mga sumasayaw na hindi naman talaga ganun ka-passionate, no? For entertainment purposes lang. Which wala namang masama. Pero, Casual lang sa'yo. casual lang na sa'yo. Pero yung kasing sa inyo, nakikita ko yung consistency. It's similar yan sa social media. Pagka magba-vlog ka, magpo-post ka, kailangan ng consistency. And yun yung meron kayo. So sabi ko, itong grupong to is passionate kasi nandun yung consistency. Kahit na anong mangyari, post sila ng post ng sayaw nila. And sabi ko, it's a good sign. It's a good sign. Kung meron man na talent manager dyan na naghahanap ng talented na grupo, most likely, kayo ang makukuha kasi kayo yung nakikita nilang consistent. So, as much as I wanted to maging talent manager, Yun na. hopefully, no? Yeah. Marami na silang manager eh. Pero, it really showcase kung gaano kagaling, ka-passionate yung grupo nila. So, hopefully, yung mga kagaya nila ay suportahan ninyo. Yes, tama Yes, po. thank Thank you. you in advance po. Yes. So, meron ba kayong mai-advise sa mga similar nating OFW na ganyan din, may passion din sa entertainment, sa singing, sa dancing, kung ano man yan? Ayan, mula sa Jack, pag ganun. Para isa-isa tayo. Ano po guys, huwag po kayong mahihiya kung ano po yung yung talent nyo, ilabas nyo lang po para mas i-boost pa siya. Ayun. Ako naman, alam naman natin na dito talaga more on trabaho tayo, di ba? Trabaho, bahay. Tuloy lang. And alam natin at alam ko rin na meron sa inyo na sa puso nyo na isang bagay na doon talaga kayo masaya. Pag ginagawa yun, masaya talaga kayo. No? And sometimes siguro walang oras, walang time, kaya di yun nagagawa. Pero sa ngayon, gusto kong sabihin na gawin nyo kasi tulad sa akin, mag-isa lang din ako palagi. Buti itong mga grupo ko. Pag nagagawa ko yung mga ganung bagay, at least na is yung ko. Yung homesick ba yan? Tapos Naiibsan. yung passion ko sa paggawa ng video, makikita ko yung sarili ko sa social media.
lalo na sa video, mas nakakaroon ako ng productive yung feeling ko. And yung ginagawa ko yun, para gusto ko rin i-inspire yung mga tao din sa ginagawa ko na i-pursue yung passion nila. Hindi nila patutulugin. Kasi biblical yan eh. Bigyan ka ng seed ng Diyos, pagyamanin mo. Kasi wag mo lang itago. Kasi pag itago mo yun, babawiin sa iyo. Tsaka 'di ba pagka hindi pinapractice, lalong nakakalimutan mo. Parang similar yung sa language. Nakalawang Oo. Pagka hindi mo prinactice ang yung salita, makakalimutan mo siya. Na-try ko dati noon, sabi ng kaibigan ko noon, bro, gawin mo kaya sayo ulit bro. Kasi tagal ako tumigil eh. Kasi may asawa na, kakapamilya, more on responsibility na, gano'n. Sabi niya, bro, balik ka sa sayo, gano'n. Kaya parang pag sumasayaw ako, sabi, parang hindi nakatapwede kasi lipas na, gano'n. Pero ano naman, mas na-enjoy ko. Pag ito na-enjoy ko. Okay to, sige, gusto ko to. Nice, balik natin. Meron, balik natin. So ayun lang masasabi ko na basta tuloy tayo. Hanapin lang natin saan tayo masaya. Kasi minsan talaga nakakalungkot yung buhay dito din, di ba ganun? So ayun lang yung ma-advise ko na tuloy lang tayo. Kung ano yung bagay nagpapasaya sa atin, gawin natin yun. As long as tama, no? As long as tama. Tama. So wala kang inaapa ko na tama. Ayun lang. Yun, sa akin naman, nasabi na halos nung dalawang kasama ko yung mga dapat nyong gawin. So, yun. Ang sa akin lang, kasi ito si Marky. Madami ding talento, nagugupit, nagsasayaw, Yeah. videographer. Oo, talented. Pa ba? Kumakanta din. So, parehas kami. Hindi. Ano din, ako nagugupit din, tapos nag-i-edit, nagsasayaw, yun. Kumbaga, yung talent kasi natin, best way siya to divert our feelings. Kahit ano pa yan, masaya ka, malungkot ka, galit ka, kailangan mo siyang i-divert dun sa isang bagay na may aalis mo yung kung ano yung nararamdaman mo. Parang sayaw, pag galit ka, may cramping. Di ba? Di ba? Pag Iba ano yung ka, pitik. Iba yung kasi ganun siya eh. Tapos pag medyo jolly ka naman, may walking, may voguing, di ba? Pag gusto mo naman maging maangas, poppin, locking, tas breakdance. Pag gusto mo naman maging pa sexy, may sexy dance naman, gamble. So, ganun lang siya. So, your emotions, kailangan mo lang siyang i-divert kung saan mo mamamaximize yung ano mo, yung talent mo. So, kailangan, labas nyo lang yan, huwag kayong mahiya. Ang kailangan nyo lang gawin, hanapin nyo yung right people or right na tao para makasama nyo. Kagaya namin. Si Marky. Yeah, buti nabanggit mo yan. Kasi Yung right yun, circle. Oo, totoo. Totoo. Kasi kung hindi kayo nagmamatch, like for example, dancer, tapos yung isa tula. Parang siguro magmamatch somewhere, somehow. Pero siguro, mas magiging mas ma-enhance yung yung talent niya kung sasali siya sa mga dancer din, di ba? Ganun. Kasi ako, personally, ko na yan, na-experience ko na yan eh. Yung mga kasama mo, behind your back, may inggit pala sa'yo na hindi mo alam. So, yun yung sinasabi ko na kailangan mo hanapin talaga yung right circle para sa'yo. Kasi mararamdaman mo yun, ay, may inggit pala sa akin to, na wala ka naman, ginagawa mo na yung passion mo, di ba? So, sa'yo, gawin mo lang ng gawin, tapos hanapin mo lang yung right na yung right link mo, di ba? Yun lang talaga yun. Gagaya, kami tatlo. Kagaya namin, guys. Kami, hindi na kami yung pilitan na, di ka na napupunta. Isang chat lang, no? Isang chat lang. Saan Oo, ka? di ba? Automatic na. Let's Pag go. pauwi, ako naman, galing akong work, labas ko, 8. Tapos, etong mga to, nasa galaan, off nila. Kahit pagod ka pagdating sa sayaw kasi nga, passion, di ba? O, asa ngayon, dito kami sa Mostek, o dito kami sa Pinoy's, Kita-kita Pinoy's na. Bistro. Pinoy's Bistro. Manggela. Shout out po ba? Masarap yung halo-halo. Barbecue sa namin Ayan, po. so suki-suki kami doon kay Madam Jella. Lagi kami nag-shoot doon. So, nakakatuwa kasi welcome din naman kami. Namimigay pa ng free halo-halo. Nag-shoutout si Madam Jella. Salamat po. Tapos yun nga, pagdating sa passion kasi natin talaga, kahit ano pa yung ginagawa mo, kahit pagod ka mabuboost yung yung energy mo. Sige sa'yo tayo. So, yun lang. Masaya pag nandun ka sa right
people, right circle, Yeah. right friends. Yeah. Yun, tama. Mararamdaman mo walang hate, walang kung ano man. Just love. Pure love. Pure love. Understand. Tsaka maganda yung walang sapilitan, no? Mismo. Maganda yung walang sapilitan. Kumbaga, mag-join ka, hindi, okay lang. Oo, ganun. Basta continue lang. narinig eh. Sabi ko, panggabi ka pala. Sabi, sige, OG. Oo. Wala akong tulog guys. Wala akong Talang oras po. Pag 6 po. Guys, wala tong tulog. Mahiya naman tayo. Magsana tayo ng stars. Sige na, mag-send na kayo ng start. Paki-like and share na po nung video, guys. Sabi ko, bawi ka na. Follow, guys. Huwag nyo kalimutan yung Groove and Squad na page nila. Exactly. Para naman, para maging worth it yung walang tulog ni Jack. Tapos, shout out po ulit namin yung pangmalakasan namin Ninang dyan. Yun. Sana po magpakita po dito sa Ninang video. Jobel. Ninang Jobel. Ninang. Oh, silip ka po. Message ka lang, magkay ka lang. Oo. Ang inyong ano. Ayan, magme-message po ang aming Ninang. Thank you po sa aming soon to be road manager. Masasabi Yan, nyo, let's go. Bilang road manager. Yeah, let's go. Hi guys. Ayan. Bilang Thank you road po sa manager. support. Ayun. Ayan. Ano yan? Road manager Slash / videographer. Yan. Thank you Behind the po. scenes. Oo, kanina sino Oo, mga behind the Grabe, scenes. grabe po yung support niyan sa amin sa Group and Squad. Yan. Oo. Ayan, sige. Salamat. Short message. Short message. Yun, well, masaya ako kasi parang welcome nila ako sa group nila and then so no question sobrang talented nila, sobrang proud na proud talaga ako sa kanila and Nuts. knowing na parang nakarating sila dito sa diary. Yes, Sobrang OFW. proud and parang big ano sa kanila to exposure. milestone. So, yun. Mas ma-showcase nila yung talent nila and yun Mabibenta lang. mo kami. Yes. So, para sa akin, sobrang nakaka-proud kasi yung ibang tao, they don't know how they really put effort dun sa craft nila. Yung effort, yung time nila, sobrang grabe, saludo talaga ako. Kaya, kung just in case, may mga mag-invite sa kanila kasi talagang nag-spend din sila ng money, nag-spend sila ng Time. ng time. Yeah. So, they deserve more. Parang para sa akin, they deserve more. Like, yung in terms of like budget. So, sana wag nilang din tipidin sila kasi they're really talented guys na They deserve it. they deserve it. Sobrang galing and sobrang babait nila and very positive, very happy lang. Yes, positive lang tayo guys. So, thank you again. Parang medyo na-pressure ako yung sabi niyang big big exposure. Hindi, totoo. Parang na-pressure ako doon Teka lang, hindi mo pa sinabi yung name mo. Oo. Magpakilala ka. Hindi ka pa rin So, papakilala. no, actually, I'm just their friend, like, just a supportive friend Yeah. na nandito lang din sa kanila Always on palagi the go. whenever Yes. they need me, kung free naman yung time ko. Thank you Yeah, po so, kasi and naglaan siya ng time talaga sa amin. thank you to Jack na siya kasi yung nag-introduce sa akin doon sa mga friends niya. And very welcome. Like, I really don't need to fit in kasi sobrang welcome. Umpisa pa lang. Parang sinabi na, join ka. Sige, join ka. Tara na. Friend mo, Oh, lakad ka na. Soon to be po, dancer na rin po siya. Pero ngayon, nasa iyo naman. Nasa process na, nasa process. But process yeah, na guys, po. thank you and more power and good luck and to Yun. many more projects, whatever clients. Thank you so much. Gagawa tayo ng dito, strong community. Oh, Multimedia. Di ba? Di ba? Oh, Idol, di ba? Guys, positive lang tayo. Positive. Of course. So, yun nga, galing na sa kanilang road manager Yun, officially. Official. Na-pressure talaga ako sa big exposure. But anyway, of course, we will help them. We will support them. We will expose them more globally, no? Kasi yun lang yung way na I think magagawa namin. Kasi at the end of the day, kayo pa rin manonood ang magde-decide niyan. Salamat po. Para sa kanila. Guys. So, that's why I am really pushing so hard na supportahan nyo sila kasi they were very, very talented. They deserve your support sa kanila, no? And so, but hindi lang sa kanila, but more on sa ibang talented din ng mga Filipino. So, ayun, maraming salamat sa time, Thank you din po. sa effort, Yun, thank you. sa Walang tulog. coordination, sa walang tulog, at sa inyong road manager.
manager na sinama niyo pa dito. Hindi, tsaka madagdag ko lang kasi yung group talaga namin, hindi lang para talaga sa community natin. Kasi magko-compete din kami. Actually, dapat this year, kung nag-compete kami sa World of Dance. International siya dito. Kaya lang, umuwi kasi sila ng... Nasa bakasyon kami, guys. Oo, nagbakasyon sila ng Pilipinas. Pero talagang nag-rehearse na kami. Nag-plan na kami, nag-rehearse na kami. Pero bigla silang umuwi. Tapos yung date nung World of Dance. Hindi kaya ng schedule. Hindi na talaga kaya. Tapos may barrio fiesta pa. Nagkasabay-sabay kasi yan. So, Pero yun sana talaga ang soon. goal namin. Yun talaga yung goal namin na makapag-compete internationally. So, eto yung ano namin. Kasi sa Philippines, pag dance contest ka doon, napakahirap manalo doon. Masasabi ko, Hirap talaga. Totoo. Sa dami magagaling na kasi Pinoy. tayo naman, alam natin, hindi naman siya yabang eh. Kumbaga, Geiger counter, sabi nga sa Dragon Ball, di ba? Magageiger mo yung... kumbaga, makikita mo yung skills mo sa skills nila kung may ibubuga ka pa talaga. yun, yung grupo guys. mo, May wala. comparison. Oo. Kumbaga, Kumbaga, sa kaya. compare, kung kaya mo yung makipag-compete. Oo, kaya. Kung kaya mo talaga. Tingin ko kaya eh. Kaya talaga eh. Kaya talaga. Isang malaking ano yung pag nanalo. Oo, isang malaking Thank karangalan. you. So, yun nga, hindi lang kami pero nag-try ako mag-solo. Okay naman, nag-reply sa akin. Kaya lang last minute, kailangan pala mag-send ng video. So, hindi ako nakasali. Kaya, sad. Sayang. So, pero yun nga, baka inaadya na next year, Next year. makapag-compete Sana, guys. kami. Oh. Tsaka maganda kasi dito, may solo category, May grupo. may grupo, trio. Trio, ganun. So, kahit Iba-iba. konti lang kami, kaya. Oo, kahit hindi Itatry, grupo ang itatry sumali. namin. oo. Pero sana soon group. Oo. Oo. I think wala lang sa tamang time. Oo, Pero siguro siguro nga, by next year nga, meron na yan. Magkakaroon na. Tsaka talagang pupursigin natin yun. Oo. Yun talaga goal ko. Talagang yun lang. Siyempre, dalawa na po yung manager namin. Kaya talagang matutuloy na po next year ang World of Dance. Tsaka maganda dito lang eh. Sa Prague lang. Kaya eh. nga. Sa Prague lang ba yun? lang, oo. Ano Prague ba yun, lang. every year? Every year. Last year kami ni Jay nagpunta, wala naman si si Jay. ako nasa So, bakasyon dalawa ulit. lang nasa bakasyon ulit. Mayaman kasi. Kita mo wala yan. Take it Kita up mo. po, guys. So, yun. Kaya sabi ko, total nandito na tayo, saka kaya naman eh. Kaya eh. Sabi ko, competitive naman tayo. Why not give a try, sabi ko. Tsaka wala namang masama na subukan eh. Nandito na lang din naman. Ano bang mawawala doon, di ba? Yeah. So let us know kung magko-compete kayo. Of course, This full year support talaga. yan. Walang uuwi ng ano ba last month? Next June. Walang uuwi ng Ayan June. na, nag-lock na ng June. Pag may umuwi, Pero guys, sana supportahan niyo po kami. Yeah. Yes. Next year, guys, World of Laban Dance. tayo. Soon, Yeah, yeah. Kasali na po kami. Pinoy Pride. Yes, of course. Tsaka maganda yun Of pag nandun course. kayo. Representative po ng Czech Oo, Republic. of course. Of course. Sana nga, hindi lang sa competition nila, supportahan nyo sila all the way. Ayan, Para this naman, coming mga event. para naman maging mas worth it ba? Yung kasi parang for me parang enough naman yung support sa competition. Pero mas maganda siguro yung little by little. Kada post ninyo, kada sayaw ninyo, sinusuportahan na kayo. Oo, kaya nga. Kasi doon mo makikita yung loyalty ng followers and ng viewers sa inyo, 'di ba? So, ayun, maraming salamat sa inyong apat. Yes. Sa pagbisita, dumayo pa sila all the way from Prague. Dumayo talaga sila dito sa Ilava para lang masayaw. Yung nare-request ko. At magawa itong interview. So, again, if you wanted them to support, send the stars sa kanila through, you can use our stars option, no? Or you can, if any case, meron kayong mga events, meron kayong mga kinakailangan ng mga dancer, you can directly contact them. So, maraming salamat sa panonood ninyo. And hanggang sa muli, sa susunod na episode dito lang sa Diary of an OFW, kung saan ito ang kwento nyo. Thank you! Ulitin natin yan. Ito ang kwento mo. Sabay-sabay dapat. Ito ang kwento mo. Ulitin natin. Ito ang kwento nyo. Sige. Ito ang kwento nyo. Let's go! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat!